Verse 1, at kayo binuhay niya nang kayo mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Wala tayong pag-asa sapagkat ang Diyos po natin ay banal. Hindi po tayo karapat-dapat sa paningin, lumapit sa Diyos. Wala tayong karapatan sa langit sapagkat tayo makasalanan. At ito po yung dahilan kung bakit naputol ang relasyon ng tao at ang Diyos, yung ating mga pagkakasala. Sabi niya po nito, tayo yung mga dating patay. Spiritually, patay tayo sa harap ng Diyos dahil sa ating pagsalangsang at dahil sa ating mga pagkakasala. Yun po yung namatay, hindi po yung literal, hindi po yung physical. Namatay ang kaugnayan natin sa Diyos sapagkat ang Diyos po natin ay banal at tayo po yung mga kasalanan. At dahil po sa ating mga pagsalangsang at mga kasalanan, tayo po ay walang pag-asa sa harap ng Diyos. Wala tayong pag-asang mapatawad, wala tayong pag-asang mapunta sa langit, wala tayong pag-asa na muling mabuhay yung ating spiritual. Pero ang sabi niya po dito sa verse 4, diyan pa rin po sa chapter 2 hanggang sa mga sumusunod, sabi niya rito, verse 4, ngunit ang Diyos palibhasa'y mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa iyo, sa akin, sa ating lahat, na kanyang iniibig sa atin, bagamat tayo mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo'y binuhay. Nakalakip ni Kristo sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y nangaligtas. Sa pamamagitan ng biyaya, tayo'y nangaligtas. At tayo'y ibinaong kalakip niya at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus, upang sa mga panahong darating ay maihayag niya ang dakilang kayamanan ng kanyang biyaya sa kagandahang loob na sa atin kay Kristo Jesus. Verse 8, sapagkat sa biyaya kayo nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng ating mga gawa upang ang sino man ay huwag magmalaki. No? Wala pong pwedeng gawin ng tao na pwede natin ipagmalaki sa Panginoon na sukat natin ikaligtas. Sa pamamagitan lang po ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya po ang pagkakabanggit niya rito, biyaya. Bakit po biyaya? Sapagkat ang kaligtasan ay hindi tayo ang gumawa. Ang gumawa ay walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo. Siya lang po yung namatay sa krus ng Kalbaryo para pawiin, linisin at bayaran yung ating mga pagkakasala. Hindi po relihiyon ang pinako sa krus. Hindi po tayo ang pinako sa krus. Hindi po pastor, hindi ministro, hindi pare ang pinako sa krus. Ang pinako po sa krus ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo na banal, na namatay at nagugas ng ating mga pagkakasala. Biyaya, sapagkat siya na po yung naghirap, hindi po tayo. Pangalawa, biyaya po, sapagkat dahil biyaya, hindi po tayo karapat-dapat na tumanggap nito. Wala tayong karapatan na tumanggap nito kasi po makasalanan tayo. Pero dahil sa kanyang kabutihan, dahil sa biyayang ginawa niya, kahit po hindi tayo karapat-dapat, minarapat niya na tanggapin natin ito. Kaya po biyaya eh. Kaya ang ating kaligtasan biyaya. Tatanggapin lang natin, paniniwalaan at sasampalatayanan na mayroong Kristo na nagpaubaya ng kanyang buhay para sa iyo at para sa ating lahat. Sapagkat hindi po natin ito kayang gawin. Wala pong niisa sa atin na naging banal at maglilinis ng ating sariling pagkakasala, kundi ang dugo lang ni Kristo. Kaya po ang sabi ng Galatians chapter 2, verse 20, ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo, at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na itinabubuhay ko ngayon sa laman ay itinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Napako na daw po tayong kasama ni Kristo.
Napako tayo, hindi literal, hindi yung ating pisikal. Nung pinako ang Panginoong Kristo sa krus, kasama niyang ipinako sa krus ang lahat ng ating pagkakasala, lahat ng ating pagsuway, lahat ng ating pagsalangsang. At dahil po doon, dahil sa kanyang kamatayan, tayo po ay nalinis na bago. Tayo po mga dating patay sa kanyang harapan, spiritually, pero dahil po sa kanyang dugo na nagugas sa atin, tayo po'y muling nabuhay sa kanyang harapan sa pamamagitan ng pananampalataya po natin sa kanya. Kaya biyaya po ang lahat ng ito na tayo naligtas, hindi dahil sa ating mga sariling mga gawa, kundi sa gawa lamang ng ating Panginoong Jesucristo. Okay? Kasi po pag sa ating gawa, magmamalaki tayo sa Diyos. Dahil sa akin, kaya naman ako naligtas, hindi. Hindi tayo maliligtas ng ating mga sarili. Lagi ko po ito sinasabi, kung kaya natin iligtas ang ating mga sarili, dapat hindi na namatay si Kristo sa krus. Kasi po sinasamba na siya sa langit Nagkatawang tao lang siya para sa iyo at para sa ating lahat. So dapat hindi na siya namatay. Pero bakit siya namatay? Kasi wala po tayong pag-asa kung walang magbubuo ng dugo para sa atin. At siya po ang gumawa ng mga kapatid. Tayo manalangin. At pasalamat po natin.